Pagpalang umaga ho sa lahat. Kamusta ho kayo? Ako po si Pastor Ryan ng DFC Sharjah and last time po ako pahayag at post ng ating morning devotion last month po. At bumabalik po ako ngayon para sa mensahe na pinakamagatang more of God and less of me. Napakagandang mensahe po para sa umagang ito. So habang nagkakape kayo, pakinggan niyo po ang ating mensahe and I'm really sure na kayo po'y mahihipo ng ating Panginoon. Kayo po'y makaka-relate dito dahil ito po nangyayari na po sa ating mundo. And sometimes we don't even realize it na nangyayari na po pala sa atin. So more of God and less of me. Ito po ay mababasa po natin sa Book of John, chapter 3, verses 22 to 30. Sige po, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Ano po? After Jesus sent his disciples and went out into Judean countryside, where he spent some time with them and baptized. Now John also was baptizing in the Aenon near to Salim because there was plenty of water, and people were coming and being baptized. This was before John was put into prison. So ito po yung sitwasyon na ito na bago po si John ay nakulong. Sa verse 25 po, an argument developed between some of John's disciples and certain Jew over the matter of ceremonial washing. They came to John and said to him, Rabbi, that man who was with you on the other side of the Jordan, the one you have testified about, look, he's baptizing and everyone is going to him. Verse 27, to this, John replied, a person can receive only what is given to them from heaven. Napaka-humble po, ano? Napaka-humble na reply. And verse 28, you yourself can testify that I said, I am not the Messiah, but I am sent ahead of him. Another very humble statement po. At verse 29, the bride belongs to the bridegroom. The friend who attends the bridegroom waits and listens for him and is full of joy when he hears the bridegroom's voice. The joy is mine, and it's now complete. He must become greater, and I must become less. Napakagandang message po. He must become greater, and I must become less. Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay kung paano po tayo kinokontrol ng mundo ito para mas maging successful, para mas maging mataas, maging masagana, maging malaki, sikat, or maraming followers. At gusto natin yung pinag-uusapan po tayo. There is something inside every human heart that quietly longs. Ano po yun? Number one, recognition. Number two, nandyan po yung paggusto natin sa yung paggusto natin sa pinapalakpakan tayo, ina-appreciate tayo, and yung feeling of being important. Ano po? Sa mundo po natin ngayon, especially in this age of social media, in the age of social media, we are constantly engaged to think of ourselves first. So, kinokontrol po tayo ng kaaway. Sa anong bagay? Number one po yung tinatawag nating platform. Since pinag-uusapan po natin ang ating sarili. Exposing ourselves. At ito po yung pagkakataon para maitaas natin yung sarili natin sa tinatawag nating platform. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, lalo na po sa social media, tinuturuan po tayong unahin ang ating sarili. Kaya mas madalas nakapokus po tayo sa ating tinatawag na platform. Dahil gusto nating maramdaman na may influence tayo, may nagva-validate sa atin at iniisip natin na mas maraming likes, mas maraming followers, mas sikat at mas mahalaga ako.
Wala naman po siguro sa atin na nagpo-post na sana walang mag-like, ano po. Let's be honest, may itatanong po ako sa inyo at mag-reflect po kayo at sagutin niyo na lang po ito, no? Meron po ba na kapag nag-post sa social media, hindi po kayo tumitingin doon sa mga responses or feedback? Like, ilan na po kaya yung nag-like, ilan na kaya yung nag-views? Or yung mga nag-upload ng video, mga kapatid, be honest, hindi mo ba binabantayan kung ilan na po yung number of views mo? Be honest. Be honest po mga kapatid. Yeah. Ang katotohanan po sa mundong ito, marami pong tao, minsan hindi po makatulog dahil sobrang concerned sila sa kung ano po yung merong mga responses doon sa mga pinost nila. Marami na ba nag-response? Marami na ba nag-like? Pinanood ba nila ako? Marami, Pastor, mali ba yan? Mali ba yung ginagawa ko? Meron po ba mali dito? Siguro wala po. Pero kung nagiging sobrang concerned ka na sa feedback, sa reply, sa number of likes, sa number of views, the problem is you tend to focus to what? Saan ka nagpo-focus, kapatid? You tend to focus on yourself. Ito po yung tinatawag na I, ito po yung tinatawag na ako. Nagiging sobra na po yung pagiging focus natin sa ating sarili. At ito po ang problema na gustong ipaalam sa atin ng mensaheng ito ngayong gabi. Na napakagandang mensahe na nanggaling po sa John 3 verses 20 to 30. Pangalawa po, ano po yung pangalawa? Yung posisyon. Naiipit din po tayo sa paghahabol ng ating mga posisyon kasi sa mundong ito, just say amen if you believe in me. Sa mundong ito na ang sukatan ay halaga kung gaano kataas ang title mo. Kapag mataas ka, mataas ang posisyon mo, mataas din ang tingin ng tao sa inyo, no? At nangyayari po ito sa maraming companies. Yan, mag-amen po kayo kung nakaka-relate kayo. Nangyayari po ito sa napakaraming companies, sa napakaraming organisasyon. At ang nakakalungkot po at minsan, or kadalasan, nangyayari din po ito sa ating simbahan. Ano po, nagkakaroon ng kompetensya, nagkakaroon ng comparison, at marami pong tao ang nakakalungkot, naghahangad para sa posisyon, knowing na nasa simbahan po sila, knowing na parte sila ng katawan ni Kristo. Nakakalungkot, ano po. At yung pangatlo ay yung tinatawag nating achievements, ano po. Ginagamit din po ito ng kaaway, itong achievements na ito. Mas madalas po nating pinagmamalaki yung ating mga achievements dahil ang society natin ngayon, mas pinahalagan po yung performance over character. Kaya lahat ng achievements, lahat ng milestones at success, pinopost po nila agad yan. Pero minsan nakakalimutan natin, sino ba, hindi ba natanong kapatid ko, sino ba at kanino po ba nanggaling at sino po ba ang source ng mga achievements na to? Yan. At ano po yung panghuli, yung pang-apat po yung identity. Ginagamit din po ng kaaway yung ating identity. Higit sa lahat, hinahanap ng marami ang kanilang identity sa mga bagay, sa mundo po ng career, sa mundo po ng talent, sa mundo ng relationship, sa mundo po ng looks. Imbes po na ang focus ay dapat kay Kristo. Dahil gusto natin, ang sagot ng marami ay, sino ba ako? Pero hindi natin alam na habang sinusubukan nating buuin yung identity na yung tinatawag na sarili, lalo po tayong nagiging fragile at madaling maapektuhan ng comparison. Nandyan na yung kapatid mo, minsan bakit meron siyang ganito, or yung kapatid ko, or yung kaibigan ko, bakit nasa ganitong company na siya, bakit ganito nakataas yung posisyon niya. Kung iintindihin po natin, ano po, nagkakaroon po tayo ng comparison. Hindi man natin aminin sa ating sarili na yung sama ng loob na nararamdaman natin ay that is because we are focusing on ourselves. Amen po? Yan. Amen. Sige, pagpatuloy po natin. Mga kapatid,
Gusto ba talaga nating maranasan ng more of God and less of me? Kailangan po, ang message natin is seryosohin natin ang sinabi ni John the Baptist sa John 3 verses 30, that He must become greater and I must become less. Hindi niya po ito sinabi na, Lord, pwede siguro maging equal lang kami or maging equal muna tayo ngayon. Di po ba? Pwede po bang ako muna ngayon, Lord? Siya naman bukas o ikaw naman bukas. Or pwede po bang hati po tayo sa spotlight? Di ba? Ako muna yung sikat ngayon, bukas ikaw. Hindi po, dahil napakalinaw ng salita na po, He ang ating Panginoon, must, He must be greater, He must increase, and I must, ako ang dapat mabawasan, ako ang dapat bumaba. Ito po ay requirement, ito po ay utos, hindi po ito suggestion. So paano po ba lumiliit ang sarili at lumalaki ang Diyos sa ating buhay? Ito na po yung mga points at mga importanteng pag-uusapan natin na makakatulong sa inyo. Number one, recognize that everything we have comes from God and from God alone. Sa Kanya lang po nagmumula. Nabanggit po yan sa John 3, verses 27. Sabi po ni John, a person can never receive only what is given from the heaven. Pakaganda po, no? Kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka kasipag, lahat po ng meron ka, mga kapatid, lahat ng meron ka at meron tayo ay galing po sa Diyos. Kung ang lahat ay galing sa Diyos, bakit po tayo magmamalaki? Kung lahat ay regalo na nagmumula sa Kanya, bakit tayo magkakaroon ng feeling of self-entitlement? Well, in fact, hindi naman po ito galing sa iyo. We own nothing and we only manage what God is giving us. Praise the Lord. Amen. Number two, remember your role. Kailangan alalahanin mo rin kung ano yung role mo. Hindi po yung posisyon. Nakasulat po yan at nabanggit po yan sa John 3 verses 28. I am not the Messiah, but only sent ahead of Him. Alam niya, alam po ni John na ang kanyang posisyon ay pangalawa lang siya. Na ang kanyang posisyon ay hindi siya yung nauna. Well, in fact, hindi nga po siya nalito. Dahil straight sinabi niya po, I am not the Messiah, but sent ahead of Him. So, hindi siya nagkaroon ng identity crisis, hindi siya nalito. Dahil alam niya kung ano po yung role niya. Tayo po, minsan kahit maliit lang na recognition, konting papuri, konting accomplishment, parang gusto na nating maging Messiah, no? Messiah ng ating sariling buhay dahil sinusunod po natin yung sarili nating buhay. Pero si John, tinanggap po niya at sinabi niya that I am only a messenger. Hindi po siya yung main event, kundi siya lang po yung mensahero. Kapatid, aminin natin sa ating mga sarili. Aminin natin na hindi po tayo bida, kundi ang Diyos ang bida. Hindi po natin kailangang dalhin ng mabigat na mundo o yung bigat ng mundo para i-prove sa sarili at sa maraming tao na ikaw ay sikat, na ikaw yung mapupunta sa spotlight. Hindi mo kailangang ipaglaban ang spotlight dahil alam natin yung spotlight na yan ay sa taong namatay sa krus para sa atin, si Jesus. Amen po. At yung panghuli, choose daily. Lagi natin pipiliin araw-araw na more of God and less of me. Again, John chapter 3 verse 30, more of God, less of me. Siya ang dapat maitaas. Tayo ang dapat maibaba. Ito ang pinaka delikado sa lahat dahil ito po yung na-experience natin sa araw-araw. Number one, may temptation. There's always a temptation na iangat natin yung sarili natin. Meron pong desire na pakinggan ng ego natin. Meron pong urge na ipaglaban yung pride.
Ano po? Sino po ba sa inyo mahilig sa fried chicken? Yan. Meron pong pressure ng mundo na maging somebody. Or I have to be somebody. I have to be famous. I have to be in that position. Sobrang taas na position. Everyone has to talk about me. Pero araw-araw din, may choice rin po tayo. Kung may choice ka, na iangat yung sarili mo araw-araw, kapatid, meron ka ring choice na ibaba yung sarili mo. At aminin sa sarili mo na Lord, ikaw ang maitaas, ikaw ang mataas, ikaw ang Diyos, hindi ako. Amen po. Yeah. Hindi lang po ito isang prayer, mga kapatid. Ito po ay gawin nating lifestyle sa ating buhay. Patuloy po nating patuloy po tayong kumapit dun sa mensaheng ito. Because if kung di po tayo kakapit dito, patuloy nating mararamdaman ang pagmamataas. Patuloy darating ang mga pagkontrol sa atin ng kaaway. But if we keep on going back, kung ano pong sinasabi ng message natin ngayon, na ikaw ang maitaas, Jesus. Ikaw lamang at ako ang maibaba. Mga kapatid, habang palapit po tayo sa pagtatapos ng taong ito, maganda po tanungin natin ang ating mga sarili. No? Sa buong taon o sa mga araw na nagdaan, lumalaki ba ang Diyos sa buhay ko? Sa aking pananalita, siya ba yung malaki? Siya ba yung nangunguna? Sa mga pinopost ko, ayan, kayong mga nagpo-post at laging nag-update sa social media. Ang Diyos po ba ay napaparangalan sa ginagawa nyo? Ang Diyos po ba ay naitataas sa mga pinopost nyo? Ang mensahe nyo ba ay kinagagalak ng ating Panginoon? Ang mga kilos natin, ang mga desisyon sa ating mga relationship, sino po ba yung mga naitataas? Marami sa inyo ang nasa taas, yung asawa, ano po? Yan. So, hindi dapat nasa itaas ang asawa. Dapat ang pakinggan natin ay yung sinasabi ng Panginoon at siya dapat ang laging nasa itaas, hindi po yung sinasabi ng ating asawa. Mahal natin ang ating asawa. Mahal natin dahil yan ay binigay po ng Panginoon. Pero dapat pangalawa lang sila dahil ang mas nauuna ay ang ating Panginoon. Amen po. Yan. And of course, sa ating mga desisyon at sa ating mga pagpili, yan. Nakikita po ba ng mga tao, nagre-reflect po ba sa atin na ang Diyos nga ba talaga ay nasa itaas at hindi tayo? Sige po, ngayong gabi, tinatawag po tayo ng Diyos na bumalik sa pinakasimpleng katotohanan na siya po dapat ang maitaas, hindi tayo, o hindi kung sino man. Kapatid, hindi mo kailangan maging malaki para maging mahalaga. Hindi mo kailangan maging kapansin-pansin o hindi mo lang kailangan maging masunurin. Hindi mo kailangan maging sikat para maging significant ka. Ang kailangan mo lang ay maging tapat sa Diyos. Because at the end of the day, the only name that is worth remembering is the name of Jesus. Amen po. Yan, sana po marami po kayong natutunan sa mensahe natin ngayong umaga at inaanyayahan ko po kayong pumikit para kayo po ay aking maipanalangin. Ano po? Hindi man po tayo magkakasama physically, but I will ask God's hands to reach onto you, to your life, para hipuin po ang inyong mga buhay, para maramdaman nyo ang ating Panginoon. Hindi lang po sa mensaheng ito, kundi sa araw-araw na inyong mga pamumuhay. Sige po, let's pray. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, muli po pinatunayan mo ang iyong kapangyarihan sa umagang ito. Salamat ho for a very powerful message na naibahagi ngayon. Ito po hindi ho nanggaling sa akin, kundi po ang galing sa inyo. At lubos pong aking pasasalamat, lubos pong aking galak dahil sa umagang ito, nauumpisahan ko na itaas kayo sa aking buhay. Maraming pong salamat. Para ho sa mga kapatid na nanonood ngayon, sa mga kapatid na nakikinig ngayon, Lord, hipuin mo rin sila, O Lord. Hindi mo maiksin yung mga kamay para abutin sila. Nasang part man sila ng mundo,
Lord, abutin mo sila sa mga oras na to. Hipuin yung kanilang mga puso at please take control of their lives, O Lord. Take control na ikaw ang manguna at ikaw ang may taas. Take control, O Lord, sa kanilang mga desisyon, sa kanilang mga relasyon, sa kanilang trabaho, sa kanilang mga gawain sa araw-araw, sa kanilang pananalita, sa kanilang pag-iisip, at sa kanilang mga nararamdaman. Take control, O Lord. At kayo ang patuloy na maging nasa taas sa kanilang mga buhay. And we thank you, dear Father. And we praise you, O Lord. At sa umagang ito, Lord, I want to confess that our life is never our own. Gamitin niyo po ang aming mga buhay para mag-succeed ang iyong mga plano. Gamitin niyo po ang aming mga buhay para sa inyong gawain, O Lord. Gamitin niyo po kami. Gamitin niyo po kami, o dakilang Jesus. Sa inyo pong aming pasasalamat, sa inyo pong aming papurit pagsamba. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, our Savior Jesus Christ. And everyone say Amen. Amen. Amen and Amen. Maraming salamat po at away marami po kayong natutunan sa mensahe natin ngayong umaga. Sa Diyos pong aking kataas-taasang papurit pagsamba, muli ako po si Ryan ng DFC Sharjah. God bless po sa lahat.